Muli po ay mapagpalang umaga sa bawat isa. At muli nandito po tayo sa talakayan sa Pulilan. At ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang ating paksa patungkol po sa mga kabataan. Nung una pong usapan ay tinalakay po natin ang iba't ibang uri ng suliranin ng mga kabataan. At sa oras mong ito ay pag-uusapan naman natin ang solusyon upang tugunan ang mga suliraning ito sa liwanag ng banal na kasulatan. At sa oras mong ito ay nais po nating tawagan si Pastor Jomar upang basahin ang isang bahagi sa banal na kasulatan patungkol sa paksang ito. Pastor Jomar. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po kami sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 1 to 4. Ganito po ang nakasulat. Tagubilin sa mga magulang at mga anak. In verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Jomar, sa mga nabanggit na talatang ito. Ngayon po ay pag-usapan po natin ang kahalagahan po ng mga talatang ito at nais ko pong tawagin ang mga kamanggagawa natin upang maipaliwanag po ito sa liwanag ng banal na kasulatan patungkol po sa mga talatang ito na nabanggit patungkol sa mga anak at sa mga magulang. Pastor Chris, meron ka bang naisibagi sa bagay? Ako. Ito po ay isa sa mga halaga. Tulad po ng sinabi natin kanina, train up a child in the way where he should go, and when he is old, he will not depart on it. Ito yung isa sa mga sinabi ni Pablo na binigyan diin, na binigyan sila ng magandang payo. Tulad dun sa verse 4, nakita natin yung mga magulang na huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng inyong mga anak na para mabulig sila sa pag-imagsik laban sa iyo. Bagkus, turuan sila sa mga aral ng Panginoon. Yun po yung isa sa susi. At sa payo naman natin, sa mga magulang, actually, wala namang magulang na gusto nilang mapahamak at mapasama yung anak. Kahit gaano kasama yung isang magulang, ang naisin pa rin ng magulang sa kanyang mga anak ay mapabuti. Di po ba? Kaya naman, isa na gusto ko pa na ibigay sa kabataan ay yung pag-response nila sa magulang nila sa kanilang mga payo. Kasi po, ang kabataan ay hindi marunong makinig sa payo ng magulang, sa nakatatanda, sa mga godly na payo. Itong batang ito ay maaari ng kanyang buhay ay malihis sa magandang kinabukasan, sa magandang pagkakaroon ng magandang asal. Kaya ang sabi ni Pablo ay sundin ang yung mga magulang, igalang sila. Sapagkat yun yung isa, magsisimula po yun sa pakikinig ng mga kabataan sa mga nakakatanda, pagbibigay galang at pakikinig sa mga instructions na ibibigay. So, yung response ng kabataan sa magulang ay mahalaga. Okay, maraming salamat, Pastor Chris. Apo. Brother Teddy, meron ka bang gustong idagdag patungkol sa talatang ito? Yung talata niya, Efeso chapter 6, 1 to 4, sinasabi dyan, actually nakita ko yung talata niya sa isang tao. Nakita ko yung tao na yun na gumalang siya sa kanyang magulang, sumunod siya sa kanyang magulang. Nakita ko yung pangako sa kanya ng Panginoon na bibigyan siya ng mahabang buhay at hindi lang basta mahaba, masagana pa. Tumanda yung tao na yon, 77 years old, 78 siya ngayon,
nakita ko sa kanya, masagana ang buhay niya, nagpapamigay pa siya, hindi siya nang hihingi. So, totoo ang Panginoon sa kanyang mga pangako sa Amen. buhay ng tao yun. Nakita ko po yun. And then yung sinasabi niya sa verse 4 na wag mong ibuyo ang iyong anak sa galit, kundi siya ay turuan mo sa saway at disiplina ng Panginoon. Sa mga kabataan na nakikinig, hindi po ito yung yung baka isipin nyo na huwag ibubuyo sa galit kayo ng magulang nyo, sinasaway kayo sa pag-gadget nyo. Ito na yon, yun na yon, hindi po yun yon. At sinasaway kayo lumabas sa gabi, magpunta sa party, maglasing, minom, para baka makipag-away kayo sa karsada, lalo-lalo sa gabi. Hindi po ito yun, para mapupuyo kayo ng magulang nyo para magalit sa kanila. Ang sinasabi po rito nga, huwag ibuyo ang anak mo sa galit, yung ikaw na magulang, napaka-irresponsable mo sa pamilya. Halimbawa po ang isang ama, nagtatrabaho, and then araw ng sahod, yung isasahod niya na sana ay pambayad sa bahay or pambayad sa kuryente or pambili ng isang bultong bigas, inunan niya yung barkada niya na nag-inuman na lang muna sila. Okay. O dili kaya, napapunta sa sabungan yung, o sa sugalan yung ang ama at nagsugal hanggang sa wala nang naiuwing pera sa tahanan Napunta sa na bisyo. malalaman ng mga anak yun doon nabubuyo mo yung anak mo sa galit sa iyo dahil mali yung ginawa mo or dili kaya umuwi ng lasing, binubugbog yung nanay nila, o yun naibubuyo mo ng magulang yung kanilang anak sa galit. Yun po ang ibig sabihin nun, hindi doon sa mga bagay na pagsaway sa gadget, paglabas sa gabi, pagjojowa or pag-boyfriend, girlfriend habang nag-aaral. Hindi po ito yun para magalit ka sa magulang mo. Yun po yung mga maling gawa ng magulang na nakakaresulta ng galit sa mga anak gawa ng mga bisyo. Nag-a-addict yung pambili ng pagkain, inuna sa pag-a-addict or pag-inom o pagsugal. Yun po yun. Okay. Okay, so maraming salamat, Brother Eddie, no? Sa pananaw talaga ng isang magulang. Ganon Ibig sabihin, talagang dapat, syempre, ang mauna talaga dito, ang Panginoon, tapos yung pagmamahal natin sa pamilya. Okay, Pastor Oscar, meron ka pang idadagdag sa bagay na ito? Patungkol yun sa pinagbalat, patungkol sa talata sa Efeso, yung kasing turo na ito ay bahagi ng turo ni Pablo patungkol doon sa pamumuhay sa liwanag ng mga Kristiyano. Kaya isa sa pinagmumulan o para kung paano maitama o makapamuhay ng tama ang isang tao ay nagsisimula talaga lahat ito sa tahanan, sa pamilya. Kaya dito sa chapter 6 ay sa verse 1 ay binanggit na rito na yung mga anak dapat sumunod sa magulang o yung mga magulang ay sumusunod din sa Panginoon. O yung mga magulang ay namumuhay din sa liwanag. Kaya dito ay sa verse 4 ay binanggit na rito yung mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na kagatan. Ibig sabihin ay dapat maging yung magsimula mismo sa panahon na ito, Pablo, yung mga magulang mismo ay responsable doon sa buhay ng bawat isa sa miyembro ng pamilya. Kaya para mangyari yung kanyang turo na pamumuhay sa liwanag dito sa chapter 5 ay nagsisimula ang lahat sa pag-aaral, sa pagsusuweto, sa pagtutuwid, sa pagkapasunod ng mga magulang. At sabi nga ni Brother Teddy kanina, talagang malaki ang papel ng mga magulang para sa future ng kanilang mga anak, sa behavior ng kanilang mga anak. Kaya ang masishare ko lang po ay tayong mga magulang ngayon ay talagang dapat maging responsable tayo. Una, tayo yung unang makitaan ng pagsunod sa Panginoon. Tayo makitaan ng example. Halimbawa, yung anak ko, wala akong anak na naninigarilyo Kasi sabi ko sa kanila, kung ano yung nakagisnan nyo sa akin at ginawa nyo yun na hindi ko naman ginagawa yun, doon tayo magkakagalit. Kaya mga anak ko, hindi lumaki yan na nagsusugal, na naninigarilyo. Kasi hindi na nakita sa akin yung bagay na yun. Maliban talaga, yung panahon na ito lang ang pinakamabigat lang talaga sa mga kabataan ngayon, ay talagang marunong pa sila sa magulang nila.
Yun lang ang isa sa mabigat. Pero dahil tayo yung example, nakikita nila sa atin. Nagkakaroon sila ng takot sa atin kasi nakita nila yung gusto nilang gawin, hindi talaga nakikita sa atin. At yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun ang isa sa malaking factor. Lifestyle. Oo, yung nakikita ng mga lifestyle. anak. Isa po yun. Yun lang po yun. Na kaya tinuro ito ni Pablo, sinabi ni Pablo, para nais niyang makita na yung susunod na mga henerasyon, yung bawat pamilya ay maging mabuting Kristiyano. Yun talaga yun. Okay. So, salamat, Pastor Oscar. Tingnan naman natin yung pananaw ng isang kabataan sa talatang ito. Pastor Jomar. Okay. Dalawang bagay po ano. Una po dun sa verse 1. Ang sabi dun, children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Kailangan po maunawaan ng kabataan kung ano yung tamang gawin na sinasabi ng Biblia. Ulitin ko po yung verse, ano, ito yung tamang gawin, kabataan, na sundin natin yung ating mga magulang. Dahil yung magulang po natin ay nagmamahal sa atin. Amen. At kung wala naman po kayong magulang, ang sabi po ng Psalms 27 verse 10, iwan man ako ng aking ama't ina, may Diyos na aakap sa akin ng mahigpit. Amen. So, doon po sa verse 5, kung nagsasabi po sa atin na, verse 4, ito po naka-specific sa mga tatay. Father, do not exasperate your children. Sabi nga ni Brother Teddy kanina, wag mong bubuyuin. So, ang responsibilidad po ay nakaatang sa balikat ng mga tatay. Dahil kayo po ang haligi ng pamilya. At kailangan po, yung haligi na yon matibay ang pundasyon. At ang pundasyon po na yon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi po dito, bring them in the training and instruction of the Lord. Imbis na pagalitan, imbis na kung ano-ano yung salita na bibigay po natin, salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kaya una po ini-encourage natin ang mga katatayan na tayo po yung unang lumapit sa Panginoon. Dahil pag tayo po yung lumapit sa Panginoon, ito po proven and tested na kapag ang tatay ang lumapit sa Diyos, kasunod po yung kanyang buong pamilya. Susunod po yung kanyang asawang babae at susunod po yung kanyang mga anak. Hindi na po utusan. Susunod po sila. Kaya sa mga kabataan po, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. May Diyos Ama na nakakakita ng lahat ng bagay. Maraming salamat po. Okay, salamat po. No? Napakalinaw po nung mga talatang ito. At kung babalikan din natin, pansinin niyo po yun sa verse 1, ano? Sabi doon, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, nung sinulat po ito ni San Pablo sa mga mananampalataya, so, ibig sabihin, kinakailangan talaga, una, yung mga magulang talaga, ay nasa Panginoon. Nasa Panginoon. Kaya babalik na naman tayo doon sa katotohanan na ang pamilya dapat mayroong takot sa Diyos. Amen. No? Kasi yun eh, pag sinabing takot sa Diyos, may paggalang sa Diyos, no? Susundin yung salita ng Diyos. At isang mapupuna natin dito, sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. So, ako po, talagang nakita ko to personally. Lahat ng mga anak na sumunod sa magulang, pinagpala. Amen. Pinagpala talaga eh. 100%. Pero yung mga anak na hindi talaga sumunod sa magulang, hanggang sa oras nito, nahihirapan. Kaya siguro, ano ba yung pwede nating maging hamon sa magulang, sa kabataan, patungkol sa bagay na ito? Ngayon, ito na yung solusyon eh. Ano ngayon yung hamon na pwede nating maibigay? Sige, sino man sa atin ang pwedeng makapagbigay ng challenge sa mga nanonood sa atin, lalo na po sa isang pamilya? Siguro mauna na po sa Sige. parte po ng kabataan. Ito po ang challenge sa atin na
Mahirap man, hindi man natin naiintindihan o hindi man natin nauunawa ang lubos dahil sa ating kabataan, matuto tayong sumunod. Mhm. Dahil yun yung utos ng Diyos. Magtiwala tayo dun sa nag-utos. Mhm. Ang Amen. nag-uutos po ay ang Panginoon. At ang sabi ng Biblia, wala siyang plinano sa iyo na masama. Ang plano ng Diyos ay laging mabuti at para sa ikabubuti natin. Kaya po matuto tayong sumunod dahil yung Diyos na nag-utos nito, mahal na mahal po tayo. Amen. At ang plano niya para sa atin, mabuti. The challenge this morning sa kabataan, mahirap man, pero subukan nating sumunod. Amen po. Amen. Salamat, Pastor. Ano, Daddy, mayroong namang challenge siguro sa mga magulang. Sa magulang at saka sa mga anak. Sa magulang, ito po yung key, ito po yung susi para magtagumpay ang mga anak natin. Wala naman sigurong mga magulang na gustong mag-down or hindi umunlad ang kanilang mga anak. Pansinin niyo po dito sa verse na ito, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Bibigyan kita ng mahabang buhay at masaganang buhay. Hindi lamang po mahaba ang buhay mo, kundi masagana pa. So, pag ang bata na ituro natin, tayong mga magulang, na sumunod, gumalang, ang sabi po rito sa magulang, hindi po sinabi rito doon sa mga magulang na hindi laang umiinom o nagsusugat. Dito ang sinasabi po rito, sa lahat ng magulang, dapat ang bata sumunod. Ngayon po, pag sumunod sila, gumalang sila, may pangako ang Diyos. Makakamtan nila yon if gagawin nila yung kondisyon ng ating Panginoon. Ngayon, mahirap naman din talagang gawin ito, pero makatutulong po sa atin, lalo na po sa mga bata. Kaya tayong mga magulang, kung may ambisyon tayo sa buhay, isama po natin na maging pangarap natin sa mga anak natin, mabasa po yung buong Bible. Ito po ang makatutulong sa kanila kung paano sila makasusunod sa mga utos ng Panginoon, kung paano sila susunod sa magulang, kung paano sila gagalang sa magulang. Madaling-madali po ito pag ang mga bata nakapagbasa ng salita ng Diyos. Pag nabasa po nila ang buong Bible, ay sa aking sariling pananaw at maraming a-agree dito, dahil pa po nila ang nakapag-aral ng doktor, Amen. nakapag-aral ng abogado, na hindi nakapagbasa ng Bible. Salamat po and pulilan, God bless. Okay, maraming salamat, Brother Teddy. So, Oscar, Isang pribilehyo po na makapag-share para sa challenge sa mga magulang. Pag nagpapamilya ang isang tao, ang mag-asawa, ang iniisip agad nila yung investment, lupa, bahay, mga gamit para sa future ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak. Walang magulang na nangarap na hindi mapabuti yung kanilang mga anak. Ang lagi nilang pangarap ay sa ikabubuti. Pero sa panahon ngayon, na naintindihan natin ang katotohanan, isa lang po yung tamang investment na maipupundar natin. Yun ang pinakamahalagang investment. Mag-invest tayo sa kapangyarihan, sa knowledge, sa salita ng Panginoon. Pinauna nating nasain na meron na makasama natin ng Panginoon, ang Diyos sa ating tahanan. Sapagkat yun ang kaibahan ng pamilya na may Diyos sa wala sa Diyos. Ang isang tahanan, kahit na malaki maganda yung tahanan, pag wala doon ng Diyos, disaster ang loob nun. Nasabi nga kayo na bahay lang yun, pero hindi yung masasabing tahanan, bahay lang siya. At sabi nga nung iba, yung tahanan na talagang wala ang Diyos sa tahanan na impyerno yung loob ng bahay na yun. Pero kapag nag-invest tayo na ang Diyos mismo ang pinapasok natin, yun ang unang investment natin sa buhay natin, sa pamilya natin, makakasiguro pa tayo ng resulta na mararanasan natin yung lahat na pinangako ng Diyos. Yung kapayapaan, kaganaan, kagalakan, at lahat na, etc. Lahat ng benepisyo na maibibigay ng Diyos sa bawat sa atin, sa lahat ng aspeto ng biyaya, mararanasan natin yun. At higit sa lahat, yung pangarap natin sa mga anak natin, yung protection, yung security, yung maging mabuting bata, mabuting tao, na magbe-benepisyo tayo ng mga magulang pag may mga tao na nakakakita sa kagandahang loob, sa kabutihang loob ng ating mga anak, sa karunungan ng ating mga anak, tayo rin magbe-benepisyo
At ang higit sa lahat, ang naluluwalhati ay ang Panginoon na una nating ininvest sa buhay natin. Yun lamang po. Amen. Maraming salamat po, Sir Oscar. Sir Chris? Yun po, salamat sa ang buhay po natin ay isang uri ng pagdedesisyon. Kaya kung bakit yan ikaw ngayon, yan tayo ngayon, kasi nangyari sa atin ngayon, yan ay resulta kung ano yung dinesisyonan mo kahapon. Yan po. Kaya po, life is a matter of choice. Tandaan natin, kapag negative yung ginawa mo, negative ang resulta, ang bunga. Pag positive yung ginawa mo, positive yung resulta. So ano yung pipiliin natin? Negative ba or positive? Tandaan natin yung sinabi ng Biblia, inilagay ko ang langit at ang lupa, buhay at ang kamatayan, pero piliin mo ang buhay para ikaw at ang buo mong sambahayan ay mabuhay. Di ba ba? So, yun po, piliin natin yung tama. Choose life. Yung positive. Amen. Salamat po, Pastor, mga kapatid. May kasabihan, di po ba? Yung a family that prays together, stays together. Maganda pong pakinggan. Pero siguro, i-reiterate natin, a family that prays and read the Bible together, it stays together. Kasi hindi lang puro makikipag-usap sa Panginoon, kinakailangan din ang Diyos kausapin tayo eh. Kaya kung mangyayari yon, magkakaroon tayo ng masayang tahanan. Marami pong salamat sa inyo pong pakikisa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless Bulilan. Salamat po. Muli, magsama-sama po tayo sa talakayan sa Bulilan. Sa Diyos ang papuri. Read your Bible and pray every day. Amen. God bless po. God bless God po. bless Bulilan.